Sa nakaraang video natin ay natapos tayo nang dumating na nga ang inaasahan ng system ni Bai na kaaway na dapat matalo ng ating bida ang kilalang prinsipe ng mga ahas upang sa gayon ay mapabango at makilala na rin ang lakas ni Bai. Sa ating pagpapatuloy ng kwento, nang makarinig ng malakas na ingay ay laking pangamba na ng mga disciple at ilang mga elder mula sa magkakaibang sekta gayong hindi nila matukoy kung ano ba ang talagang nangyayari dito sa palasyo ng Lin family dahil sa may nangangahas na masira ang defense formation array. Bagamat hindi pa tuluyan nakapasok si Serpent Prince ngunit ramdam na ng ilan na ang array na tanging proteksyon ng mansion hindi na rin magtatagal. Dahil dito ay nakaramdam ang lahat ng tao bukod sa pangkat ng ating bida ng malakas na pressure na nagmumula sa umaatake sa mansion ng pamilya Lin dito sa kabisera ng Tianxing. Habang nababagabag ang lahat ngunit para kay Bai ay isa itong magandang pagkakataon para makalamon ng masasarap na pagkain. Gayunpaman, ang bago nitong disciple na si Miss Nolan Duo ay gayong hindi pa ganoon kakilala ang ating bida ay nakararamdam na rin ito ng pagkabahala. Dahil sa natanong na niya si Bai na Master sa palagay mo ba ay hindi masisira ang defense formation sa lugar na ito? Bagamat nahihirapan si Bai magsalita dahil sa halang ng kanyang kinakaing noodles ay sinikap pa rin niyang magsalita upang sabihin sa bago nitong alagad ang kanyang palagay ay malapit nang masira ang array sa ilang sandali na lamang. At si Miss Yu naman ay parang kaugali na rin ng kanyang master na walang kinatatakutin gayong sa halip na mabahala ngayon ay nilalasap rin ng dalaga ang masasarap na pagkain. Subalit nang marinig ng isang bakla ang usapan ng magmamaster ay nag-iwan ito ng isang tanong sa kanyang isipan. Ito si Zhou Shiyi na may lakas ng isang divergent realm, at mula ito sa Sorrow Save-Earing sect. Matapos nga na mapakinggan niya ang usapan ni Bai ay sarkastiko itong nagbigay ng kanyang saloobin at inakusahan niya ang grupo ng ating bida na mga walang alam pagdating sa usapang tinataglay na lakas ng isang talisman. Dahil ayon sa nalalaman nitong si Zhou Shiyi ang Tianxing City Formation ay nasa antas na ng God rank daw kuno. Bukod pa ang gumawa nito ayon sa kanyang nalalaman ay isang tunay na formation master. Kaya nakakasigurado na hindi ito basta-basta masisira ng ganoon lang. Dagdag pa ni Zhou Shiyi na hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ng pamilyang Lin. Pero sa aking palagay kaya ginawa nila na tipunan ang mga big shot na tulad ko ay para sa mga lowlife na ito. Gayong inaakala talaga ng bading na mga mortal lamang sinabay dahil sa ginawa ng ating bida na itago ang kanilang spiritual chi. Dahil sa pangmamaliit ni Zhou Shiyi ay natanong na ni Little Dream si Liu kung wala ito gagawin sa panunuya sa kanila ng bading. Ngunit sinagot lang ito ni Liu na kalimutan mo na lamang ang tungkol dyan dahil ang mga ganyang uri ng mga tao ay nasa lahat ng dako. Mas mahusay na huwag na lamang pansinin ang mga bayabas na kagaya niya. Sa pahayag na iyon ng dalaga ay napuri siya ng kanyang master Bai gayong binanggit ng ating bida sa dalaga na Yu. Sa wakas ay naiintindihan mo ang nararamdaman ko. Ngunit dahil sa ikinikilos na ito ni Bai at Yu ay palihim na nabanggit ni Nolan Duo na kung bakit kaya ganito ang aking master pati na rin ang aking senior sister. Pero napatigil ang ating bida sa kanyang pagkain dahil ito na ang oras ng ikinatatakot ng lahat. Ang tuluyan pagkawasak ng formation array, na ikinagimbal ng lahat gayong ang inaakala nilang God rank defense formation kuno ay nawasak ng gayon lang. Pati na rin itong si Zhao ay sa laking gulat kahit na ang lahat ay nagsisipul-asan na ay nanatili pa rin na nakatayo sa sobrang pagkabigla. Sa ilang sandali pa ng tuluyan nang makapasok ang sumira ng formation ay mas hindi makapaniwala ang ilan na nakasaksi kung sino ang dumating at bukod pa nabanggit rin ng nakakilala dito na paano raw muling nabuhay ang matagal nang namatay. Kaya laking tanong dito kung paano ito nangyari at kung totoo ba talaga ang nilalang na ito ang kilala sa tawag na The Serpent Prince. Nang nasa malapit na ang malaking green snake, ay mabilis dito na bumaba ang The Serpent Prince. At dahil sa nakababa na ito sa malaking ahas ay nagpalit anyo na rin ang green snake. At naging isang maliit na ahas na lamang ito na ngayon naman ay panay ang panlalambing kay Serpent Prince dahil sa ginagawa nito na paghalik-halik. Sa kalagitnaan naman ng paglalakad ng prinsipe ay napatingin ito sa kinatatayuan ni Bai at Liu habang si Nolan naman ay nakakubli sa likuran ni Bai. Ngunit wala naman makitang kakaiba ang Serpent Prince gayong hindi niya makitaan ng anumang aura ang ating bida at maging ang alagad nito kaya nanatili lamang itong nakamasid. At nang mapansin ng ating bida ang matagal na pagtingin sa kanila ni Serpent Prince ay natanong na ito ni Bai na bakit ka nakatingin sa pagkain ko.
Sinabihan rin ni Bai ang prince na kung gusto mo ng anumang pagkain ay mas mabuti humanap ka ng sarili mong lamesa. Pero mabilis na tumalikod ang prince gayong marahil sa kanyang kutob ay isa lamang mga mortal itong kumakausap sa kanya kaya mas minarapat na lamang na magpunta sa tunay niyang pakay sa lugar na ito. Gayunpaman, nanatili pa rin na kalmado ang magmaster at malakas pa nila na binibigkas ang kanilang mga salita upang iparinig sa prinsipe kung ano ba ang kanilang pinag-uusapan tungkol sa pagkain. At nang tuluyan nang makaalis ang The Serpent Prince ay agad na binanggit ni Yu kay Bai na master ang kanyang aura ay super delikado sabay tinanong ng dalaga ang kanyang master Bai kung sino ito. Agad na sumagot si Bai at kanyang sinabi sa dalaga na Liu, "Hindi ko alam ang lahat, paano ko masasabi sa iyo?" Ngunit nang mapansin ni Bai ang pagkabalisa ni Nolan ay nilapitan siya ng ating bida sabay hinawakan sa ulo at sabay na rin tinanong kung bakit kanina pa ito natatakot na parang may nalalaman tungkol sa nilalang na dumating ngayon lang. At hindi na rin naglihim pa ang dalaga sa kanyang master gayong nagkwento na ito base sa kanyang nalalaman na ang tao na iyon ngayon lamang. Siya ay isang may lakas ng Tribulation Peak Evil Cultivator mula sa rehiyon ng Langfangsi 200 taon na ang nakalilipas. Napukaw rin niya ang problema sa 3 prefectures sa paligid ng Guangling, at ang lahat ng mga malalaking sekta at pamilya ay kailangang makipagtulungan sa isa't isa upang ibagsak lamang siya. At ang aming pamilyang Nolan ay nagpadala rin ng mga eksperto, upang sa gayon ay makatulong rin ngunit wala kahit isa sa kanila ang nakabalik ng buhay. Dahil sa kwento ni Nolan na malapit nang maging ganap na immortal itong sinasabi nilang Serpent Prince. Kaya sa hula-hula ni Bai binanggit niya sa bago nitong disciple na ibig sabihin lamang ang pamilya ng Lin ay may matinding problema ngayon sa pagdating ng prinsipeng ito. Subalit agad na pinabulaanan ng dalaga ang mga sinasabi ni Bai. Gayong ayon sa nalalaman ni Nolan Duo ang Green Serpent Prince ay matagal nang namatay. Medyo nabigla ang ating bida nang mabanggit ni Duo na patay na ito kaya mabilis niyang tinanong na kung talagang namatay na ang Serpent Prince ay sino siya. Para malaman ng ating bida ang buong katotohanan ay muling nagkwento ang dalaga ayon sa kanya. Narinig ko lamang ang tungkol dito mula sa aking ama na sinasabi na ang dating ancestor ng pamilya Lin ay ang siyang pumatay mismo sa Serpent Prince. Ngunit para magawa niya iyon, ay kinailangan na magbuwis rin ng sariling buhay ang ancestor para lamang maging matagumpay ang pagpaslang nito sa The Serpent Prince. Matapos na malaman ni Bai ang buong kwento tungkol sa 200 taon na nakalipas na pagpatay ngayon naman ay bumalik para sa paghihiganti. Kaya panigurado ayon sa ating bida ay may magandang mangyayari ngayong araw. Dahil dito ay naglabas ang ating bida ng mga may matataas na kalidad na prutas gaya ng top grade spirit coconut at top grade spirit melon. Sabay na sinabihan ang dalawa nitong alagad na dalaga na manunood raw sila ngayon ng magandang palabas. Ngunit di naman maunawaan ni Yu kung ano ang show na kanilang panunuurin habang itong si Nolan Duo ay nais malaman kung anong palabas ang kanilang masasaksihan. Siyempre, agad naman na sinabi ng ating bida ang pamagat ng kanilang panunuurin ngayon, iyon daw ay ang kagatan ng aso laban sa aso. Makaraan ng ilang minuto, kung saan mula dito sa inner hall kasalukuyan naman na nakarating si Serpent Prince at mayabang na nagsalita na kung bakit siya ay dumating dito upang iparating ang pagbati sa ancestor dahil sa matagumpay nitong pag-breakthrough. Binanggit rin ng Serpent Prince na kahit daw sa kabila ng kanyang busy na oras ay iniwan niya ang kanyang trono para lamang mabati ang ninuno ng pamilyang Lin. Subalit matapos niyang magsalita ay hindi naman niya nagustuhan ang inis na pagmumukha ng lahat na tumitingin sa kanya kaya naman daw asan na ipinaramdam ng Serpent Prince kung gaano siya kalakas. Naikinabahala na ni Ancestor Lin Cheng gayong base sa lakas ng kapangyarihan nitong si Serpent Prince ay nararamdaman niya na nasa alanganin sila ngayon. Gayunpaman, sinikap niyang magsalita upang masabi nito sa Serpent Prince na malinaw kung naaalala na napaslang ka na ng aking ancestor noon 2 taon na ang nakalilipas. Kaya sino ka ba talaga? Ngunit nanatiling tahimik lamang si Serpent Prince. Na sa halip sagutin ang tanong ni Ancestor Lin Cheng tumalikod na lang ito. Gayunpaman nagbigay naman ang prince ng maikling pahayag na para kay Ancestor Cheng gayong sinabihan nito ang ninuno ng pamilyang Lin na bagamat ikaw ay isang sanggol hindi ko maitatangging medyo may talino ka. Na ikinagulat ng matanda dahil sa hindi siya nito nakilala marahil sa pagiginitong isang sanggol. Upang mas maniwala ang Serpent Prince ay si Patriarch Lin Zenan na ang nagsalita para sabihin na itong sanggol na ito ay ang kanyang ama na si Lin Cheng.
Ngunit hindi pa rin naniwala si Serpent Prince kahit na ang Patriarch na ang nagsalita. Bagkus sinabihan na lamang siya ng prinsipe na dalahin mo ang iyong ama dito na si Lin Cheng, sabihin mo rin sa kanya na naririto ngayon si Green Snake Young Master. Hindi na kinaya ng ancestor ang pagbaliwala sa kanya kaya naman sinigawan na niya si Serpent Prince at galit niya na sinabi na hoy gunggong tumigil ka, ako talaga ito si Lin Cheng. Ngunit matapos naman niyang sabihin iyon ay tila umurong ang itlog ng matanda, gayong nakaramdam ito ng matinding takot na napansin naman ng isa sa bayabas niyang tagasunod na si Ye Jian. Bukod pa matapos na mapansin ni Ye Jian ang gayong reaksyon ng kanilang ancestor ay palihim niya na nabanggit na paano ito nangyaring matakot ang aming ninuno sa Young Master Serpent Prince. Natigil naman ang kanyang pag-iisip gayong pinalalapit siya ni Ancestor Lin Cheng na ngayon ay may hawak na isang token. Agad naman na lumapit ito sa kanyang ancestor habang si Ancestor Lin Cheng ay ibinigay sa kanya ang hawak nitong token at iniutos ni Lin Cheng matapos mo makuha itong token ay humiling ka ng tulong mula sa malalaking sekta. Mabilis rin naman sumang-ayon si Ye Jian sa utos na iyon sa kanya ng kanilang Ancestor Cheng. Ngunit habang papaalis itong si Ye Jian, ay may matinding gumugulo sa kanyang kalooban tungkol sa usaping lakas. Dahil sa matapos niyang maramdaman ang matinding pressure dulot ni Serpent Prince gayong kung susukatin raw ay mas malakas pa ang Serpent Prince kisa sa kanyang ancestor. Gayunpaman dahil sa kalayaan na kanyang natatamasa sa kagawarang ito ay nag-aalinlangan siyang gawin ang plano niyang pagbalimbing kaya mas minarapat niyang ituloy ang pag-alis upang humiling ng tulong sa ibang sekta. Pero nang pumasok sa kanyang isipan ang sinabi ni Ancestor Lin Cheng na hindi nito makakayang harapin ang Qinghong Academy. Dahil dito kung gayon nga ang mangyayari ay tuluyan ng hindi raw niya matuturuan ng leksyon si Bai Luchen kung patuloy siyang kakampi sa kanilang ninuno na mahina. Subalit kung talagang tama nga daw ang kanyang kutob na talagang mas malakas si Serpent Prince kaysa kay Ancestor Lin Cheng kahit paano ay nakakita pa rin ng isang maliit na pag-asa. Matapos sa kanyang pagtimbang sa sitwasyon ay tumigil ito sa kanyang paglalakad at malakas na binigkas ang pangalan ni Bai, gayon din ay malakas rin niya na sinasabing ngayon na ang tamang oras ng paniningil. Sa pagtigil nito sa paglalakad ay nakamasid lang sa kanya ang kanyang Master Lin Zenen pati na rin ang ating bida na palihim na nanunood ng magandang palabas. Ngunit nang marinig ni Bai na binabanggit nitong si Ye Jian ang kanyang pangalan ay inakala tuloy ng ating bida na natuklasan nito na sila ay nagtatago ngayon dito mismo sa loob ng Palace Inner Hall. Si Little Dream na kahit sa kabila ng kanyang kawalan ng lakas ay malakas pa rin itong nagsalita upang masabi ang kanyang nararamdamang pagkainis sa oras na nakakita ito ng ahas. Habang si Nolan Duo ay medyo itinatago ang sarili dahil sa may alinlangan pa rin ito na kung talaga bang hindi sila mararamdaman ng kahit sino yun ang isang malaking katanungan nito sa kanyang Master Bai. Ngunit si Leo na mismo ang nagbigay ng tugon sa katanungan nito, sinabihan siya ni Yu na huwag ka nang mag-alala. Dahil ang kasanayan ng ating Master ay napakahusay na kahit pa ang sinong immortal dito sa lupa ay wala makaaalam na nandito tayo ngayon. Ngunit sumabat na si Bai sa usapan ng dalawang dalaga upang sabihin naman na hindi mahalaga kung gaano kakalakas nakakatakot pa rin ang tao na may hawak na kutsilyo. Kaya mas mainam na kainin nyo na lang ang inyong melon na siyang ang ginawa ni Dudu, maging si Yu ay sumang-ayon na rin. Bumalik muli ang eksena dito sa panig ni Serpent Prince na kung saan ay kasalukuyan na inupuan na ang trono ng Lin Ancestor at pagkatapos panunuyapan niyang tinatawag ang Ancestor, bukod pa ay tinawag pa niyang isang matandang aso si Ancestor Lin Cheng. Nabanggit rin niya na nakaupo na ang iyong kagalang-galang na panauhin kaya't bakit hindi ka pa rin lumalabas upang lumuhod sa harapan ko. Dahil sa pahayag na iyon ni Serpent Prince ay hindi na nakatiis si Lin Cheng matapos siyang tawaging isang matandang aso. Mabilis itong umalis sa kanyang lampin at sabay niya dinuro-duro si Serpent Prince at galit rin niya na sinabihan ito na ikaw evil cultivator, paano ka naging napakabastos kumilos ng ganyan? Alam mo naman na ikaw ay amin ang napatay noon 200 taon na nakalilipas. Kahit ngayon ay sigurado ako na magagawa ko pa rin na kunin ang wala mong kwentang buhay. Ngunit napatigil naman ito sa kanyang pagsasalita dahil sa ginawang pakikialam ni Ye Jian, bukod pa ay naglakas loob itong sabihan ang kanyang ancestor na manahimik. At pagkatapos tinawag ng balimbing si Green Snake Immortal daw kuno para ialok nito ang munting handog nito. Dahil dito ay hindi makapaniwala si Lin Zenan sa naging pangbabalimbing sa kanila nitong si Ye Jian na isa pa naman nilang pinagkakatiwalaan na alagad.
At dahil sa ginawa nitong kahangalan ay natuon dito ang galit ng kanyang ancestor. Dahil sa agad niya itong inatake ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay pinigilan ni Serpent Prince ang kanyang pag-atake sana sa balimbing niyang alagad. Nang matagumpay niyang mapigilan ang pag-atake ni Lin Cheng ay sinabihan siya nitong si Serpent Prince na matandang aso hayaan mo matapos ang pagsasalita nitong tao na ito. Nawala ring nagawa si Ancestor Lin Cheng kung hindi ang hayaan na lang ang balimbing nitong alagad na makausap nitong si Serpent Prince. Agad na nagpasalamat ang traidor sa Serpent Prince sa pagligtas sa kanyang buhay at agad rin naman tinanong ng Prince kung ano ang kailangan ni Ye Jian sa kanya gayong nagawa nitong sumalungat sa kanyang mga kasekta. At hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang balimbing gayong binanggit niya muli na mayroon siyang munting regalo para sa Serpent Prince. At ipinakita na niya kung ano ang nilalaman ng kahon ng buksan na ni Ye Jian ay tumambad ang isang tinatawag na Dragon Saliva Wood mahigit kumulang 500 taon na ito ayon sa pahayag ng traidor. Binanggit rin ni Ye Jian na ito ay orihinal na pangregalo niya sana sa kanyang ancestor Lin Cheng ngunit nagbago ito nang masaksihan ang lakas ng Serpent Prince. Sambit pa ng balimbing na maihahalin tulad raw ang regalo na ito sa pagbibigay ng bulaklak kay Buddha. At talagang hindi naman maitatangging labis na nagustuhan ng Green Snake ang regalo ng traidor base pa lamang sa naging reaksyon nito matapos makita ang Dragon Saliva Wood. Mabilis na tinanggap ng Green Snake ang handog ni Ye Jian dahil dito ay sumang-ayon na rin ang Prince gayong hindi naman isang basura ang iniregalo sa kanila. Binanggit rin ng Serpent Prince na medyo kawili-wili ka. Tatanggapin ko ang regalo na ito. Ginagarantiyahan ko na ang iyong buhay ngayon, at maaari ka nang umalis. Subalit hindi pa pala natatapos ang hangal sa pagsipsip nito sa Serpent Prince gayong sinabi niyang babalik pa siya upang magdala ng makakain ng prinsipe. Na sinang-ayunan na lang niya kung ano ba ang plano gawin ng traidor. Habang papaalis ang loko ay labis itong nasisiyahan sa pangyayari gayong tila umaayon sa kanya ang kanyang mga plano na maging kasapi ni Serpent Prince. Dahil rin dito ay nakapagpasya na si Ye Jian na tuluyan ng talikuran ang pamilya Lin bukod pa ay palihim rin niya na sinasabi na Bai Luchen maghintay ka lang. Bago pa makaalis si Ye Jian sa loob ng inner hall ay tinawag siya ni Ancestor Lin Cheng sabay inihayag ng Ancestor na hoy balimbing. Sa palagay mo ang isang gaya mo na taksil sa tingin mo gaano katagal tatagal ang iyong buhay? Sarkastikong sumagot ang hangal sa kanyang ninunong lakas loob niyang sinabi ang katotohanan na syempre iyon ay mas mahaba kaysa sa buhay ng isang matandang gaya mo. Muling bumalik ang eksena sa panig ni Bai na kinakausap si Duo Duo upang humingi ng isa nitong nakalalason na balahibo na bahagyang ikinabigla ng dalaga gayong bakit biglaan ang hiling nito sa kanya ng kanyang master na tanong rin niya kung saan ito gagamitin ni Bai. Mabilis naman na sinagot ng ating bida ang tanong ni Duo Duo dahil plano ng ating bida na tulungan ang kanyang brother Ye. At nang makumplito na ang lahat ng material sa kamay ni Bai ang Flawed Dragon Scale, Earth Immortal Corpse Chi, at ang Profounding Feather na galing mismo kay Nolan Duo Duo ay pinagsama-sama niya ito para ma-refine. Sa ilang sandali lamang ay natapos na ang ating bida na gawing gamot ang lahat ng sangkap ay bago pa makaalis ang traidor na si Ye Jian ay palihim na itong pinapunta ni Bai sa kinatatayuan ng kanyang brother Ye. Nalaking pagtataka ng balimbing kung ano ang kakaibang pagbabago sa kanyang sirang katawan. Hanggang sa ilang sandali lamang ay, mabilis na tumataas ang kanyang kapangyarihan at ito ang matagal na niyang inaasam na lakas kung hindi lamang sinira ni Bai ang kanyang Demon Cultivation Base. Dahil sa ginawang palihim na pagtulong ng ating bida sa traidor ay instant na naabot ni Ye Jian ang cultivation level Nascent Soul Realm subalit ito ay salungat sa kanyang kaalaman. Gayong maski na hindi niya nakita o alam kung sino ang tumulong sa kanya para maging malakas ay buong akala talaga niya na ang Serpent Prince ang nagbigay ng magandang blessing na ito. At nabanggit rin niya sa Serpent Prince na ang demonic power na kanyang nararamdaman ngayon ay nakakabilib kaya't walang pagsidlan ang kanyang kaligayahan sa mga oras na ito. Mula dito sa outer yard ay bukod sa liwanag dulot ng instant breakthrough ng traidor ay maririnig rin sa labas ang malakas nitong pagtawa. Tuwang-tuwa ang balimbing gayong sa wakas daw ay naabot na niya ang cultivation level na Nascent Soul Realm na sobrang tagal na niyang hinahangad. At ngayon makikita nyo na hindi ako mas masahol sa batang master nitong pamilya Lin. Dahil naman sa mayabang niyang pahayag ay tuluyan ng napikan si Patriarch Lin Zenon gayong naging mayabang na ang kanyang mag-aaral.
Plano sana niyang salakayin na ang balimbing niyang mag-aaral ngunit mabilis siyang pinigilan ng kanyang ama dahil ayon sa ancestor ay hindi ito ang tamang oras. Ngunit iginigiit ni Patriarch Lin na dapat na nilang mapaslang ito habang mahina pa dahil kung pababayaan lang raw nila ang balimbing na iyon ay hindi magtatagal ay magdudulot ito sa kanila ng sakit ng ulo. Hindi naman sa ayaw ng ancestor na manatiling buhay ang bayabas sa kanilang sekta, ginawa lamang niya na pigilan ang kanyang anak dahil dito kay Serpent Prince na nakamasid sa kanilang bawat galaw. Gayunpaman, sinabi ni Ancestor Lin Cheng na inutusan ko si Ye Jian para humiling ng tulong sa ibang sekta gamit ang aking token, kaya dapat lamang tayong mag-ante ng kaunti dahil hindi rin magtatagal ay darating na rin ang tutulong sa atin. Nagsalita naman itong si Serpent Prince dahil sa pagpanig ni Ye Jian sa kanya at para sabihin sa ancestor na mayroon ka palang isang magandang bagay dito sa iyong pamilya Lin ngunit hindi mo rin ito nagamit, matandang asno. Sabay tanong ni Serpent Prince kay Ancestor Lin Cheng na wala ka ba talagang alam tungkol dito? Subalit sa isip-isip ni Serpent Prince ay kanyang naramdaman ang kapangyarihan ni Ye Jian ay may pagkakatulad sa kanya dahil dito ay kanyang napagpasyahan na perpekto ito na gamitin upang paglaruan ang pamilyang Lin. Sa panig naman nitong balimbing, mayabang niyang sinabihan ng kanyang master na kung hindi daw ba nito gagawin ang ipagmalaki siya gayong nagawa na niyang makapag-breakthrough makalipas ang 3 taon. At mayabang rin niyang inihayag na mas malakas na ako kaysa sa iyong anak na walang alam kung hindi ang maglaro ng mga kababaihan. Pero halos masuka ang Patriarch sa nais ipagawa sa kanya ng kanyang alagad, kaya diretso na sinabi ng Patriarch na isang kaduwagan ang kumampi sa mga masasamang tao or evil cultivator. Bukod pa ay sinabi na rin ni Lin Zenon na magmula ngayon ay tinatapos na nito ang kanilang ugnayan bilang magmaster gayong tuluyan na nitong itinakwil ang kanyang mag-aaral. Subalit na-interrupt ang kanilang mainit na pag-uusap dahil sa biglaang pagpasok ni Lin Yuanji sa inner hall gayong narinig nito ang malakas na ingay sa lugar na ito. Dahil sa pagdating niya ay nakita ni Ye Jian na nakabukas pa ang damit nito ay sinabihan niya ito na, "Young master, nakaabala ba ako sa iyong paglalaro sa mga babae?" Gayong batid ng Patriarch na gagawan ng kahangalan ang kanyang anak nitong kanyang balimbing na alagad ay agad na sinabihan niya si Yuanji na mabilis umalis sa lugar na ito. Subalit huli na ang lahat dahil sa naging agresibo itong kanyang hangal na alagad, mabilis na sinugod ang nalilito nitong anak dahil sa hindi niya makilala kung sino itong aatake sa kanya ngayon. Sa tanong nito na kung sino ang papasugod sa kanya ay sinabi lang ni Jian na ako ay ang siyang papatay sa iyo. Habang tumatakbo si Lin Zenon para iligtas ang kanyang anak ay plano sana na makialam ang ahas, gayunpaman ay napigilan naman ito ng kanyang ama na si Ancestor Lin Cheng, kaya nagpatuloy lang si Lin Zenon upang mailigtas ang kanyang anak sa bayabas niyang alagad. Subalit hindi rin nagawang pigilan ng ancestor ang pakikialam ng Green Snake, ngunit sa taas ng adrenaline ng Patriarch ay nagawa niyang mahawakan sa ulo ang pakialamerong ahas. Dahil dito ay nauubusan na ng oras si Lin Zenon gayong naaabala ito ng Green Snake. Habang itong si Ye Jian ay sa ilang saglit na lamang ay magagawa na niyang saktan ang young master ng pamilya Lin. At nang tuluyan nang tumama ang pag-atake ng hangal ay tuwang-tuwa ito sa kanyang nagawa, gayunpaman ay makikita na nakarating na rin si Lin Zenon sa kinatatayuan ng kanyang anak at nagawa pa nitong iligtas, ngunit mapapansin naman na parang naging matagumpay ang pag-atake ni Ye Jian gayong may kumalat na dugo. Sa pangyayari na iyon ang nakakaantig na pagliligtas ng isang ama sa kanyang anak ay hindi ito nagustuhan ni Serpent Prince na para ba na may pinaghuhugutan ito sa tulad nitong kaganapan. At paulit-ulit rin niya na binabanggit na hindi maganda ito, hindi maganda ito. Bumalik muli ang ganap dito sa panig ng Patriarch na kung saan ay nagsusumamo ito gayong nakita niyang wala ng buhay ang kanyang anak. Gayong nagtagumpay pala itong si Ye Jian sa kanyang pag-atake sa kinaiinggitan niyang personalidad. At napakayabang niyang sinabihan si Lin Zenon na, "Master, napakabagal mo naman," ngunit hindi na ito pinansin pa ng Patriarch dahil nga sa pagiyak nito dahil sa pagkawalan ng kanyang anak. Sa kinahantungan na iyon ng young master na apo ni Ancestor Lin Cheng ay tuluyan na itong nag-apoy sa galit at galit niyang sinabi sa Serpent Prince na kahit maubos ang aking kapangyarihan ay wala na ako pakialam, basta mapatay lamang kita ngayon. At sumuntok ng napakalakas ang ancestor habang sinasabi sa Serpent Prince na ibalik mo ang buhay ng aking anak ngayon. Subalit sa kabila ng pagwawala ng ancestor ay nanatili pa rin nakalmado ang Serpent Prince at sinabihan rin niya ang old man na, "Masyado ka naman nagagalit sa pagkawalan ng iyong apo.
Bago pa makalapit si Lin Cheng ay inabisuhan na ni Serpent Prince ang kanyang green snake na tinawag niya sa pangalang Qingpoyer na mag-transform ito sa malaki nitong anyo. Agad naman sumunod ang green snake at naganap na nga ang malakas na impact sanhi ng pakikipagsagupaan ng ancestor laban sa Serpent Prince at malaki nitong ahas. Nang muling bumalik ang eksena ay nagapos na ng green snake si Ancestor Lin Cheng kasabay rin ito ang pagtatanong ng Serpent Prince sa Old Man na kung naalala na raw ba ng matanda ang mga kasalanan nito sa kanya. Pero sinagot lamang ito ng Old Man na napakalakas naman ng loob mo na magsabi tungkol sa kasalanan ikaw nga itong may masamang hangarin. Matapos nito ay ipinakita ang magmamaster na ngayon ay gumamit na ng defense formation array dahil sa kaguluhan na nagaganap dito sa palasyo ng pamilyang Lin. At habang nakamasid ang apat sa nangyayari sa buong pamilya ay nakaramdam na ng awa itong si Duo Duo dahil sa kanya nang sinabi sa ating bida na master. Bagamat ang pamilyang Lin ay maaaring bastos at mayabang, ngunit maibibilang pa rin naman sila sa mga mabubuting sekta. Hahayaan ba talaga natin na patayin silang lahat ng taong iyon at wala lamang tayo gagawin? Matapos na magsalita ang dalaga ay sinabi naman ng ating bida na ang masamang tao na ito ay tila may ilang kasaysayan sa pamilyang Lin. Napakalayo nila na hindi ko marinig ng maayos ang kanilang pinag-uusapan. Nabanggit naman ni Little Dream na tila makakakuha tayo ngayon ng 2 pagkain. Habang si Leo ay naglabas ng sariling saloobin na ayon sa kanya ay maganda naman ang pagtulong, ngunit ang hindi lamang maganda ay ang ating tutulungan ngayon. Dagdag pa niyo na nakikita nyo ba ang lahat ng mga bisita ay nag-uunahan sa kanilang pagtakas sa lugar na ito ni kahit isa ay wala man lamang nagtangka na tumulong. Pero hindi nagustuhan ni Bai ang mga pahayag ni Leo gayong sinabihan niya ito na, "Huwag kang magsalita ng ganyan. Kailangan nating labanan ang mga masasamang tao at protektahan ang mga mabubuting tao, bukod pa ay hindi ko nais na mapawi ang pamilyang Lin. At ngayon na ang tamang oras upang gumawa tayo ng isang bagay." Dahil sa pahayag na iyon ni Bai ay hindi na nakapagsalita ang dalaga sa halip sumang-ayon na lamang ito sa nais gawin ng kanyang Master Bai. Bago umalis ang ating bida para puntahan ang kaguluhan ay nagbilin ito sa dalawa nitong alagad na huwag masyadong magsayang ng enerhiya gayon din ay kanyang iniutos sa dalawa na panatilihing buhay ang family head ng Lin at binanggit rin ni Bai na babalik siya kaagad. Mabilis rin naman na tumugon ang dalawa para iparating sa ating bida na kanilang nauunawaan ang lahat ng utos nito sa kanila. Mabilis na bumalik muli ang kaganapan dito sa panig ni Ancestor Lin Cheng na kung saan naman ay kasalukuyan na binubugbog ni Green Snake subalit lingid sa kaalaman ng Old Man ay hindi na niya napansin ang isang matalim na bagay na paparating sa kanya. Nang tuluyan na ngang tumama ay tumama mismo ito sa kanyang balikat bukod pa ay nagtataglay ng poison ang matalim na bagay na tumama sa kanya. Habang nahihirapan ang ancestor sa kanyang tinamong pinsala at sa lason ay sinabihan naman siya ni Serpent Prince na matandang asno. "Kung magmamakaawa ka sa akin ngayon, baka sakaling hayaan na kitang mabuhay." Ngunit sinagot ito ni Ancestor Lin Cheng na kahit na mamatay ako ngayon, mas mainam na mamatay ako bilang isang mabuting lalaki. Hinding-hindi ko gagawin ang magbawbaw sa tulad mong isang masamang nilalang. Dahil naman sa binanggit ng Old Man na isa siyang mabuting lalaki ay napagpasyahan na ng Serpent Prince na ibunyag ang kanyang sarili dahil sa aalisin na nito ang suot niyang maskara. Matapos maalis ni Serpent Prince ang suot nitong maskara ay nagkwento na ito inihayag niya na 50 taon na ang nakakaraan pinilit mo ang iyong anak na babae na si Lin Miaoshan na magpakasal sa matandang iyon para sa ilang pera. Sabay tanong na mabuti ba iyon? Sa gabi ng kasal ay tumakbo ako dito sa iyong palasyo para sa kanya. Subalit hindi ka pumayag hinabol mo kami at naabutan sa bangin at pinatay kami ng magkasama. Tanong muli sa Old Man na kung mabuti rin ba iyon. At kung ang paggawa ng anumang nais mo para sa iyong sarili ay mabuti. Pagkatapos, ngayon ay nais ko na masira ang pamilyang Lin bilang kabayaran sa pagpatay sa aking asawa. Siguro naman ay mabuti din iyon. At gulat na gulat si Ancestor Lin Cheng matapos niyang akalain na itong lalaki sa kanyang harapan ay si Ji Shenran. Subalit sinabi ni Serpent Prince na ako ay tagasunod ng Green Snake, ako ay silang June. Si Ji Shenran na alam mo ay namatay na kasama si Miaoshan sa bangin ng gabi ding iyon. At binanggit na rin ni Serpent Prince na itong si Qingpoyer ay malapit ng maging isang Demon Lord at maging isang ganap na dragon, sa oras na patayin ang iyong buong pamilya Lin. At ang mga kaluluwa ng lahat dito sa Tianxing City ay magiging kanyang pagkain.
Ito ay kung paano ka makababayad para sa iyong ginawa. Matapos na masabi ng Serpent Prince na si Lang Jun ang lahat-lahat ay bumuo na ito ng Soul Refining Poison Domain upang sa gayon ay walang makalabas o kahit makapasok dito sa kanyang ginawang domain. Ngunit sa planong iyon ng hangal na Serpent Prince ay hindi ito maganda ayon dito kay Ancestor Lin Cheng gayong matapos niyang sabihan si Serpent Prince na isang baliw ay kanya na rin sinabi dito na mayroon dito sa Tianjin City na hindi bababa sa 1,000,000 ordinaryong tao bukod pa ang bilang ng mga cultivator. Kaya nais linawin ng Old Man na kung talaga bang plano nitong mapatay ang lahat maski na ang mga normal na tao. At binanggit na rin ni Ancestor Lin Cheng na bagamat ikaw nga ay isang masamang nilalang hindi ka ba natatakot sa karma na tiyak na maparusahan ng kalangitan. Mabilis naman na sumagot si Lang Jun na proud pa sa kanyang sarili gayong kanyang sinabi sa Old Man na at least alam ko sa sarili ko na ako ay isang masamang tao. Hindi gaya mo na mapagpanggap dahil sa nagsasalita ka nga ng mga magaganda subalit gumagawa ka naman ng kasamaan. Dahil sa sinabing iyon ng Serpent Prince ay hindi na nakasagot si Ancestor Lin Cheng bukod sa tinawag niyang isang halimaw itong si Serpent Prince. Ngunit sa isip-isip ng Old Man ay kung gagawa siya ng isang paggalaw o atake ay tiyak raw na dito na magwawakas ang kanyang buhay dahil marahil sa naabot na ng Old Man ang kanyang limitasyon ng kapangyarihan. Ngunit napagtanto ni Ancestor Lin na kung hindi naman siya gagawa ng paraan ay haantong rin naman siya sa kamatayan. Kaya naman mas minarapat ng Old Man na mamatay habang lumalaban at ginamit na nito ang star shifting technique upang sa gayon ay makagawa ng isang void space para mabilis at palihim na makarating sa likuran ng Serpent Prince para masalakay rin niya ito ng hindi nakapaghahanda. Subalit iyon ay isang malaking pagkakamali niyang ginawa dahil sa nasa loob siya ngayon ng domain na ginawa ng Serpent Prince ay halos lahat ng paggalaw dito ay kanyang nararamdaman kaya nabaligtad ang pangyayari gayong siya ngayon ang nakatanggap ng matinding pinsala. At nakatikim rin ang matanda ng pang-iinsulto kay Lang Jun dahil ang ginamit daw niyang teknik ay walang silbi. Sinabihan rin siya nito na tila ginamit mo na ang iyong lahat ng trump card kaawa-awang nilalang. Habang itong si Ancestor Lin Cheng ay hindi na makagalaw sa ngayon dahil sa kumakalat na lason sa kanyang buong katawan na hindi sukat na akalain ng Old Man na mangyayari ito sa kanya. Binanggit ni Serpent Prince kay Ancestor Lin na ang normal na lason ay maaaring hindi gumana sa iyo matandang asno. Ngunit ang soul poison sa palagay mo effective ba ito? Sa kabila ng panghihina ng Ancestor ay sinikap nitong magsalita upang sabihin kay Serpent Prince na tiyak kung ikaw ay may kaugnayan sa Soul Sect. Bagamat hindi direkta na sinagot ni Serpent Prince na totoo ang paratang sa kanya ng Old Man ay binanggit naman niya na kung hindi man. Paano ako makakakuha ng isang alagang hayop na Spirit King tulad ni Ching Pu or na siyang aking kasama ngayon? Dagdag pa ni Serpent Prince na gagamitin kita matandang asno upang panimula ng Soul Fist. Matapos ako sa iyo isusunod ko na iprioridad ang mga tao at hayop dito sa Tianjin City. Subalit napatigil ang hangal sa plano nitong paglamon sa Old Man dahil sa pagbagsak ng isang dummy ni Bai. At biglang-bigla rin ang Serpent Prince sa biglaang pangyayaring ito. Maya-maya pa ay may nagsalita naman sa kanyang likuran na binabanggit na masyadong mapanganib ang nilalang na ito kaya kukunin ko ito sa iyo. Na siyang ikinabahala ng Serpent Prince gayong ang kanyang alagang ahas na tinatawag niyang si Ching Poyer ay kasalukuyang bihag na ni Bai. Bukod pa ang ipinagtataka ni Serpent Prince ay ang ginawa niyang domain ay taglay nito ang lakas ng isang Earth Immortal kuno kaya naman ay laking tanong niya kung bakit nakapasok dito ang ating bida. Sinagot naman ni Bai na para sa akin ito ay isang simpleng bersyon lamang ng Crossing Tribulation Stage na maaari ko ring gawin ito. Binanggit rin ng ating bida na ang ganitong uri ng domain ay tinatawag kong walang kwenta. Dahil sa pahayag na iyon ni Bai ay napatanong si Serpent Prince na kailan pa nagkaroon ng isang big shot dito sa pamilyang Lin na kayang magbukas ng domain. At sabay tanong rin niya sa ating bida na kung sino ka bang talaga. Mabilis naman na sinagot ni Bai ang tanong na, siya ay nagmula sa matuwid na daan sa Qinghong Academy. Sinabi na rin niya ang kanyang pangalan na siya ay si Bai Luchen at isang guro ng paaralan. Sa mga ilang minuto pa ay may malaking pagbabago sa katawan ng Serpent Prince matapos na mabihag ni Bai ang alaga nitong Green Snake dahil sa ngayon ay mabilis itong tumatanda. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mabilis na paghina ng katawan ay pilit niyang sinabi sa ating bida na alam mo ba kung ano ang ginawa sa akin ng pamilyang Lin? At sinagot lamang siya ng ating bida na masasabi ko ito base sa pagmumukha mo.
Matapos noon ay binalaan ni Bai si Serpent Prince na mas mabuti na tipirin mo ang iyong paghinga ngayon. Dahil kontrolado ko ang oras dito, kung hindi ka susunod ay maaari kang mamatay sanhi ng mabilis mong pagtanda. Sinabi rin ng ating bida na magiging tapat ako sa iyo. Sa katunayan niyan ay wala naman talaga ako pakialam sa pamilyang Lin. At paumanhin na rin sa napakalungkot mong naging kwento. Ngunit sa plano mo na patayin ang lahat sa bayan na ito ay hindi ko hahayaang mangyari iyon. Ang tanging magagawa ko ngayon ay hayaan kang mamatay ng may ilang dignidad sa iyong sarili. Subalit nang marinig ni Serpent Prince ang salitang dignidad ay napatawa ito at sabay niyang sinabing pare-pareho kayo na mga mapagpanggap ang nararapat sa inyong lahat ay mamatay. Matapos magsalita ang Serpent Prince ay may inactivate itong isang bagay na nasa loob mismo ng kanyang katawan. Na nag-iwan ng medyo pagtataka sa ating bida nang makita niya ang planong gawin nitong si Lang Jun. Pero mabilis na nalipat ang eksena mula dito sa labas na kung saan ay makikitang may isang bagay na nabuo sa arena sa mga oras naman na ito ay pinagmamasdan ni Liu at may isang bagay siyang naramdaman mula dito. Hanggang sa tuluyan na niyang sabihin na ang hininga na kanyang nararamdaman ngayon ay panigurado na nagmula sa demonic race. Bukod sa kanyang pagsasalitang iyon ay makikita naman na bitbit ng dalaga ang ancestor ng pamilya Lin. Na sa mga oras naman na ito ay tila walang malay ang old man marahil sanhi ng lason na nasa kanyang katawan. Abangan sa susunod nating video, ang pag-transform ng Serpent Prince sa isang anyo ng demonyo. Gayunpaman, pinag-eksperimentuhan ng ating bida ang kanyang lakas dahil sa sinukat ni Bai ang kapangyarihan nito gamit lamang ang kanyang pisikal na lakas. Ang matutuklasan ng ating bida sa singsing na nakuha niya kay Serpent Prince. Ang gagawing paglaban ni Nolan duo sa bayabas na si Yezien. Subalit hindi rin niya kinaya ang dalaga kaya tumakas na lang ngunit nakasalubong naman niya ang ating bida. Malalaman rin ng ating bida ang lihim ng singsing sa pagtatanong nito sa kanyang mga alagad na ang makakasagot naman ay si Little Dream gayong isa ito sa kanyang naging kayamanan daw noon. At ang pagbalik nila sa departamento ng talisman na kung saan naman ay tatambad sa kanila ang gulo na nangyayari dito. Ang masamang kalagayan ngayon ni Manman alamin natin kung paano ito matutulungan ng ating bida. At kung paano niya ito masosolusyonan gayong humiwalay na ang kaluluwa ni Manman sa kanyang katawan. At sa susunod rin nating video ay maghahanap ang kanilang grupo ng gamot na makatutulong kay Manman sa Soul Sect kasama ng ating bida itong si Xiaoliu, Nolan Duo, at pati na rin si Miss Violet. Subalit kailangan nilang suungin ang malalim na karagatan para lamang mapuntahan ang kanilang pakay sa lugar na iyon.